Magandang araw mga idol, boxing update po tayo. Panalo ni Naoya Inoue dito sa isang Koreano, wala daw dating. Ayon dito kay attorney Ed Tolentino ang ating boxer short. Panoorin natin mga idol at magbigay tayo ng reaction sa kanyang opinion. Let's go mga idol. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ng ating boxer short, attorney Ed Tolentino. Let's G! Isang magandang araw ng bakbakan mga kaibigan. Welcome sa Boxer Shorts. Ako si Atty. Ed Tolentino, kasama ninyo sa inyong corner pagdating sa usapang boxing. Dito sa Boxer Shorts, we do not monetize. Handog ko sa inyo, diretsong opinyon, walang halong sarswela. At ngayon, narito ang ating post-fight analysis sa pinakahuling panalo na naitala ng undisputed junior featherweight o super bantamweight champion Naoya the Monster Inoue ng Japan. Ito nga pinakahuling resulta, pinatulog sa loob lamang ng 4 na rounds ni Naoya Inoue ang South Korean challenger na si Ye Jun Kim. Pag-usapan natin, ano ang epekto sa karera ni Naoya Inoue ang ganitong klaseng panalo na tunay namang inaasahan ng lahat ng boxing fans. Ano ang susunod sa plano ni Naoya Inoue for this year, 2025? At ating pag-usapan mga kaibigan, paanong nakalusot si Inoue sa pagdepensa ng kanyang undisputed championship sa number 1 contender ng WBO, IBF at WBA. Iniwasan niya lahat pero still undisputed champion pa rin itong si Inoue. Bakit? Pag-usapan natin dito lamang sa Boxer Shorts. Sa pool na naman to si Inoue dito mga idol. At nagbabalik ang Boxer Shorts mga kaibigan. Pag-usapan natin ang pinakahuling panalo ni Naoya Inoue. Kanya pong pinatulog sa loob lamang ng 4 na rounds ang South Korean challenger na si Ye Jun Kim. 4 rounds to retain the undisputed junior featherweight o super bantamweight championship. Ini-expect na natin ang panalo ito ni Naoya Inoue. This victory was as sure as the sun rising every morning. Ganun po kasigurado ang panalong ito ni Naoya Inoue. Bakit ikanyo? Sapagkat total mismatch ang laban. Itong si Ye Jun Kim, he did not deserve to be in the same ring with Naoya Inoue. Hindi naman siya ranked prominently, not within the top 10 by the boxing organizations. Hindi kilala yung kanyang mga nakakalaban. Yung kanyang estilo, kitang-kita nyo, hilaw na hilaw pa kontra kay Naoya Inoue. Pagkatapos 2 weeks notice lang para labanan si Naoya Inoue, ito ang time frame na ibinigay kay Ye Jun Kim. So kitang-kita natin, mismatch talaga. And yet pinayagan ng 4 na boxing organizations. Ni isa walang tumanggi sa labang ito. Lupit, no? Ni isang organization walang nag-oppose sa labang ito. So nakita natin ang lakas ng kabig ni Naoya Inoue sa mga hepe ng 4 na boxing organizations. Pinayagan nila, pikit mata na pinayagan na mangyari ang labang ito. It was a total mismatch. Alam natin nangyari ang labang ito sapagkat nag-back out at the last minute ang Australianong challenger na si Sam Goodman. Sa ngayon mga kaibigan, nananatiling undisputed champion si Naoya Inoue. Ibig sabihin, hawak niya ang WBC, WBA, WBO at IBF titles. Pero alam niyo ba mga kaibigan, na mula nung talunin ni Naoya Inoue si Marlon Tapales in December 2023 para maging undisputed junior featherweight champion, from December 23 until January 2025, iisang number 1 contender lang ang nalabanan ni Inoue, at ito ay si Luis Nery, yung number 1 contender ng WBC na kanyang tinalo noong May 2024. He never faced or defeated the number 1 contenders of the WBA, IBF at WBO, and yet siya pa rin ang undisputed champion. Alam nyo po, pag undisputed champion ka, ikaw ay obligado to defend the 4 titles against the number 1 contenders of each boxing organization on a rotation basis. So, pwedeng mauna ang WBC, pwedeng susunod ang WBO, pwede namang WBA at IBF. By rotation. Nakalusot si Inoue.
Tanging si Neri lamang ang number 1 contender na nakalaban niya. Lahat nakalusot siya sa mga number 1 contenders ng WBA, WBO at IBF. And yet, he has never been stripped of his undisputed championships. Ni isang organization, hindi siya tinatanggalan. Now, originally, after the fight with Luis Neri in May 2024, kung saan nanalo rin siya by knockout, dapat sana ang susunod na doon ay ang WBO number 1 contender na si Sam Goodman ng Australia. Ang plano, September 2024. Pero nagkaroon ng injury si Goodman sa tune-up fight. So, na-scrap yung WBO option. Sumunod dapat yung WBA contender. Itong si Murodjon Akhmadaliev. Pero tinanggihan ni Inoue. At sinabing mas gusto niya si TJ Doheny na hindi naman number 1 rank contender. Pinayagan ng WBA ang laban na ito. So, nabaliwala si Murodjon Akhmadaliev at binigyan lamang ng interim title na wala naman talagang kwenta. So, tinalo as expected ni Inoue si TJ Doheny in September 2024. So, ang susunod na laban dapat nitong si Inoue ay ang IBF number 1 contender na si Sam Goodman din. Dalawa kasi number 1 ranking ni Goodman WBO at IBF. Na-echapera yung WBO kasi nga injured siya. Pero ngayon naman, IBF. So dapat sana December 2024 ang labang ito. Naputukan, si Goodman nagkaroon ng cut, canceled ulit ang laban. So nabaliwala. So pumasok ngayon si Ye Jun Kim, ang Koreano, na hindi naman kilala, at siya pumalit kay Sam Goodman. So, natalo si Ye Jun Kim, undisputed champion pa rin si Inoue. So, tingnan nyo, i-backtrack nyo. Isang taon mahigit, undisputed champion, but he never defended the WBA, the WBO, at IBF junior featherweight titles against the number 1 contenders. Tanging si Luis Neri lang. And yet, itong si Inoue is still undisputed champion. Of course, maaaring hindi niya kasalanan sapagkat si Sam Goodman na injured. Pero bakit naman yung ipinalit mo ang papangit? TJ Doheny, Ye Jun Kim. These are nobodies. And you're supposed to be one of the best pound-for-pound fighters in boxing. Ang lakas ni hindi na-istripan ng titulo. Ang WBA dapat in-istripan na siya sapagkat nandun yung Akhmadaliev tinanggihan, binaypass for TJ Doheny. Ang lakas po talaga, hindi lang ng suntok ni Inoue, kundi ng kanyang mga backers. And still, the reigning, undisputed junior featherweight champion, Naoya the Monster Inoue ng Japan. Bagamat hindi deserving na maging undisputed, well, kanya pa rin ang 4 na titulo. We cannot deny that fact. Ano ang susunod para kay Naoya Inoue? Nagpahiwatig na ang kampo ni Naoya Inoue na plano ng The Monster na lumaban ng 3 beses in 2025. So, tinalo na niya si Ye Jun Kim, 1 down, 2 more fights to go for this year, 2025. Ang susunod na makakalaban ni Naoya Inoue ay ang number 1 rank contender ng WBC na si Alan Picasso. Undefeated in 31 fights with 16 knockouts. Lanky boxer itong si Alan Picasso. Parang katawan ni Nonito Donaire Jr. Pumapasok. Good body puncher itong si Alan Picasso. Pero tingin ng inyong lingkod, salat pa rin sa fight experience kumpara kay Naoya Inoue. He will make Naoya Inoue sweat. But just the same, heavily favored si Naoya Inoue kontra dito kay Alan Picasso. So I don't see a serious challenge also from Alan Picasso. But it will be a better opponent kumpara naman dito kay Ye Jun Kim. And then of course, plano ni Naoya Inoue lumaban for Riyadh season ng Saudi Arabia. Ito inaasahan na sapagkat meron nga po siyang endorsement contract, multi-million endorsement contract for Riyadh season. At sinabi kong hindi lang endorsement nito. Kung maalala nyo, sinabi ko that most likely it will include a fight for Riyadh season. Eto na nga, he will be fighting for Riyadh season this year. Hindi pa klarado kung sino ang kanyang makakalaban. May chismis, baka si Junto Nakatani, the reigning bantamweight champion
na inaasahang aakyat ng timbang anytime this year. Pag natuloy yun, it's going to be the greatest All Japan boxing fight in history. Nakatani versus Inoue. Pero medyo long shot pa yan sapagkat kailangan makita muna ang figura ni Nakatani sa pag-akat niya ng timbang. So ayan mga kaibigan, ang ating breakdown ng bakbakang Naoya Inoue at Ye Jun Kim. Walang kwentang laban, isang laban na walang nagawang positibo para sa karera ni Naoya Inoue. Baka nga less pogi points pa. Pero tingnan natin, may enough time si Inoue to make up for it. Sana lang, pumili naman siya ng magandang laban. Sapagkat sayang yung kanyang taglay na karisma, yung kanyang taglay na punching power, kung ang kalaban mo naman halos mga punching bag lamang. So ayan, we expect better opposition from the monster. Huwag naman puro Mickey Mouse. Kumanap ka naman ng malaking kong para sa the monster. Yung mala Godzilla naman. So ayan po mga kaibigan ang buod ng... So yun nga mga idol, no, natatawa tayo dito kay Inoue. Kasi nga, di ba? Support tuloy siya kay Atty. Tolentino, ating Lodi natin na ating expert analyst mga idol. Grabe. Kasi nga, hindi naman talaga deserve ni Inoue na lumaban ng mga Mickey Mouse nga. Ilabas si King Kong, Godzilla. No? Sa bantamweight division, super bantamweight division, dito sa junior featherweight, dalawa lang dyan ang talagang kapantay o talagang kalibel ni Naoya Inoue. Si Casimero, si Ahmad Aliyev. Although, sinabi niyang bakit naman daw siya matatakot kay Ahmad Aliyev na tinalo na daw kay Marlon Tapales. So, iba naman kasi ang dating dito kay Ahmad Aliyev, dito kay Marlon Tapales, at dito kay Inoue. Although, palagay natin hindi kakayanin ni Ahmad Aliyev, at least, mandatory challenger sa WBA. Diba? Dito kay Casimero, former 3 Division World Champion, dyan talaga, makakahanap siya ng talagang bugbugan talaga, hindi yung gawing pansimbag lang yung kalaban. Diba? Kitang-kita natin dito walang experience sa championship. Hindi natin kilala si Ye Jun Kim. TJ Duhini, wala din. Si Casimero talaga, ang pinakamagandang laban dyan, dito kay Naoya Inoue. Kaso lang, may takot. Kasi si Casimero, hindi basta-basta. Dangerous fighter talaga itong si Casimero. Baka matanggal lahat ng belt niya. Pagtatawanan pa siya ni Casimero. Diba? Wala tayong masasabi dyan kung si Casimero ang kanyang kalabanin. Bakit kamo? Former 3 Division World Champion at kalibil ni Casimero dapat itong si Inoue. Kaso ayaw ni Inoue na labanan si Casimero. Hindi lang si Inoue kundi ang kanyang kampo dahil talagang may paglalagyan talaga sila kay Casimero. Diba? Kita nyo. Ngayon, ang sabi ni Atty. Tolentino, mismo si Inoue nagsabi na mayroon na silang plano na kanilang labanan, si David Picasso. Ang tanong dito mga idol, si David Picasso ay sa rank number 1 yan sa WBC. So babalik uli siya sa WBC, hindi pa nga siya tapos dito sa WBA, so ibakante na lang niya dahil lalabanan niya si David Picasso. Kasi alam niya na bugbugin lang niya si David Picasso at una-una hindi pa siya tapos sa pagdepensa sa kanyang mga titulo. Diba? Andyan pa yung WBA. Grabe. Gaya sinabi ni Atty. Tolentino mga idol, hindi lang malakas si Inoue, kundi mas malakas din talaga ang kanyang mga kapit. So, wala tayong magagawa mga idol. Ganun talaga ang boxing industry mga idol. Pag mahina ang kapit mo, hindi ka mapapalaban. Pero kapag malupit ang kapit mo, hindi ka pa matanggalan ng belt, makakalaban ka pa ng mga mahihina. Kumbaga, pampagpag mo lang. Hindi mo pwedeng kalabanin ang malulupit din kasi baka mamaya matalo ka. So kayo mga idol, ano masasabi nyo sa ating video for today? Kay Atty. Tolentino, ang ating malupit na analyst. Please comment down below mga idol at huwag mo sana kalimutan mag-like and subscribe sa
YouTube channel ni Atty. Tolentino mga idol. God bless mga idol at ingat po kayo lagi.